Breaking news, booking na si Madriaga, isang may-ari ng nasabing Nomo Bar na kung saan dito issue kung saan nag-meeting daw si Sara o umakyat daw kuno yung mga tauhan ni Sara, etc. etc. Naglagay ng bag, hindi ko alam, magulong kwento ni Madriaga, no? Pero nilinaw na may-ari mismo di umano ng Nomo Bag, ang ng Nomo Bar dito na kung totoo nga ba itong pinagsasabi ni Madriaga, no? Eto, wala siyang bias dahil hindi siya DDS at hindi rin siya pinklawal at hindi rin siya loyalista. Pinoprotektahan niya lang ang kanilang pagmamay-ari na bar, no? Dito kasi nasasangkot ang kanilang negosyo yata ito. Hindi ko alam kung namana niya sa magulang to o sarili nila to, binuo nila tong business na to. Pero pinapatunayan dito na nagsisinungaling eto at pinabulaanan etong sinasabi lahat ni tungkol dito sa Nomo Bar at sangkot yung nga kay laban sa impeachment kay Sara na kasinungalingan lahat. Ito po, pakinggan po natin yung sa Nomo Bar. Po sa inyo lahat, gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomo. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomo, may-ari niya yung asawa ko so na-implicate kami. Ang dami yung mga message na natatanggap, kesyo pinapakain daw niya sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomo, baka ambunan daw ng pera. So I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito, no? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomo para ma-appreciate nyo. Ang Nomo po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So pagpasok nyo pa lang sa Nomo, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan eh. Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang kung mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakihan, makikita nyo yung picture. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomo. Sa liit ng Nomo, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomo sa taas ganito, tingnan niyo po. Pag akyat niyo po dito sa video, sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po, may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, ano pala, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po... ito pakinggan nyo dito hindi DDS to. Baka sabihin nyo DDS to. Lahat na lang to mga to, hinayup pa ka to, DDS, lahat ng magsasalita, DDS, ginagawang DDS eh. Di ba? Kakaganyan ng mga to talaga, mananalo si Sara sa 2028, tignan nyo. Mga ugali ng mga to no? Hindi marunong mag-isip eh. Dito sila sabi, umakyat daw si Madriaga at may nagpunta sa kwarto. Tignan natin kung may kwarto Yung itsura ng hagdanan namin, tignan nyo, napakakipot, napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yon. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng tao makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yun. Yan, tatama, galing nito na laking to, no? Automatic sasabihin. Dapat may ganito mga crocs, di ba? Hindi mo ipoproving that proving question nyo, no? Dapat may ganitong kaisipan. Stock room yan. So, kailangan malinawan po natin yan, ha? So, ang iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomo? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera doon? Medyo may duda ako. Again, speculation ito Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomo na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak. Mayawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak. Di ba? Marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Na which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami Ibig sabihin, nag-iimbento ng kwento.
ceremony. Bukod sa hawak niyang script ko, no, hindi ko alam kung ano yun, nag-iimbento ng kwento. Yun ang dating sa akin, ha. Meron kaming mini show doon. Para nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema eh. Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Di ba siya nga nagsabi, comedy bar, eh hindi naman kami comedy bar eh. Maisip mo na comedy bar na yon kasi noong time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird, hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan. Mag-search niya kayo kung ano yung bagman. Hindi nga, search nyo. Ang hirap paliwanag dito eh. Ang ganda ano yan, maingat yan mga yan. Hindi yan pupunta sa maraming tao doon sa may event na akala mo may comedy bar or bar na para iaakit lang yung mga bar ano doon. Ibig sabihin, siguro akala niya Nomo bar, hindi papalag yung may-ari, akala niya maliit na business lang. O eto, pumalag. Yeah? Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si hindi pala totoo, grabe. Rinod Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. So ibig sabihin, hindi totoo siya sabi ni Madriaga, sir, tungkol dyan. Malinaw tayo dyan, sir. Kayo po nagsabi. Talagang hindi po totoo yan. Tungkol lang sa Nomo, hindi tungkol sa iba pang sinasabi ni Madriaga. Dito lang sa Nomo Bar na sinasabi, hindi totoo sinasabi ni Madriaga. Di ho ba? Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po, kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat, si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa NOMO, nagko-comedy din yan eh. Si Rito Urquia ng Pilipinas Got Talent, si Kuya Jobert ng Channel 2, si Rica Lasso ng Channel 2, at napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga, nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jimmy Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Canopol, yung mga kaibigan kong mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Atty. Falsis. At by the way, malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan. Siya yung kagawad namin. Tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita eh. Wala akong pakialam sa impeachment eh. Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko eh. Ngayon sa maniwala at kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan niyo na lang kami sa Nomo kasi masarap yung pagkain namin. Hindi ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain niyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin niyo lahat ng mga waiters namin at lahat kami willing mag-cooperate. Pati mga loyal customers namin yan can actually talk. Yun lang po, maraming salamat. Nagamon pa sa inyo, napuntahan nyo. Ibig sabihin, totoo sinasabi niya lahat na yung sinasabi ni Madriaga, kasinungalingan. Dahil walang gano'n na, siguro may CCTV naman, Dok, no? Bago magsalita tong si Kuya, kasi malaki tong issue pag nagsalita yan. Kokontrahin niya yung napakalaking sinabi ni, na tumatambay daw ata yung tropa ni Sara o si Sara o ano man dyan. Ibig sabihin, napakalaking issue nito. Hindi siya pwede magsalita dyan na hindi niya nire-review lahat ng sinasabi niya. Baka pati CCTV, nire-review niya na. Di ba? Ibig sabihin, kahit pagpilitan nila nagpunta dyan yung mga bagman o wala ka makikita. Di ba? Ganun lang huyok. O ngayon, okay, logbook. Wag naman CCTV, nabura na, record. O yung mga logbook na lang. Malamang, hindi ko alam kung may logbook dyan, kung may guardia dyan, ha? Okay, dumako na tayo dito kay Atty. Salvador Panelo na nagulat si Ted Pailon sa mga revelasyon at kwento nitong si attorney anak ni Salvador Panelo Jr. No, ito po. Good morning, Ted and PJ Chacha. Thanks for having me. Apo, salamat sa panahon. Attorney, inyo pong napanood, inyo pong malamang nabasa yung kanyang supplemental affidavit na binasa po nitong si Sir Ramil Madriaga. Anong inyong reaksyon? Reaksyon, hindi nakakagulat na puro kasinungalingan na naman ang sinabi niya dahil alam na namin to nung
nung unang affidavit niya pa lang, ah, na patunayan na natin dun sa filing ng perjury complaint na wala silang personal or professional relationship nitong ni VP Sara at kumpleto po tayo sa ebidensya para patunayan ito. Kaya kahapon, alam natin kung may idadagdag siya, kasinungalingan din. And mapapatunayan din namin sa tamang panahon na false. False ulit. Oo. Attorney, doon po sa magkakilala sila, meron siyang mga inilabas na mga, kasi may video greetings, happy birthday, no? Opo, isa yun. Oo. And then meron din pong mga event, no? Kasi kung picture lang naman, madali yun kahit na sino pwede magpa-picture. Pero yung pong sinasabi na sa buo daw po na testimonya ni Madriaga, sa iba ang napatunayan lamang niya na sila ay magkakilala ni VP Sara kasi sa mga pictures at sa video. Ano po masasabi niyo doon? Unang-una dun sa birthday greeting, no? Tingin ko nga, yun ang nagpapatunay na hindi sila magkakilala. Kasi kung tunay kayong magkakilala, sabi niya, 2018 pa lang, magkakilala na sila, nagtatrabaho na siya para kay VP Sara. Hindi mag-greeting ng ganun si VP Sara, yung parang fan sign na greeting. Tama, at saka, ang galing. nakausap na rin po natin yung kumukuha ng videos. Ang galing nito, tama, oo. Ako matagal po akong trabaho sa gobyerno. Ha? Ako, bilang nag-cameraman din ako, ang unang trabaho ko sa gobyerno po, nasa PIO po ako, Public Information Office po ako. So ako yung nagka-camera, ako yung nagko-cover pag may mayor, may event yung mayor, dito sa area na to, sa barangay na to, ako nagko-cover niya. Yan. Ngayon pag sobrang nagko-cover ka na, nagiging close mo yung mayor. Ngayon, pwedeng pag close mo lang, minsan, pagkalipas na isang taon, di ka nakilala Sino ka nga ba ulit? Sa sobrang, alam mo yung, hindi naman ganun ka-importante Lalo kapag mga campaign, nagpipicture ka, tapos pwede ka pa may panahon na bababati ka, Mayor, batiin mo naman ako ng greeting. Ibig sabihin, kung talagang kakilala ka, ba't babatiin ka? Babaarigaluhan ka pa. Bati ka po, happy birthday. Personal ka babati, pero kung gusto magpasikat lang, papabati ka. Hindi Yun ang katunayan talaga, hindi ka kakilala Siguro, kakilala ka lang kakaunti. Na nagkamali si Sara na nakalimutan ka na. Pero yung iba kasi, dalawa kasi ang kakilala. Yung kilala mong lubos, ano ba, kapitbahay mo, magkakilala kayo. Kasi dati pa lang, 10 taon na, 20 years na kayo, 15 years, o 5 years na kayo nagkakasalubong lagi sa kalsada, kilala mo na siya. Pati yung kwento yun, nakapagkwentuhan na kayo. Pero yung kakilala mo lang, napabili ka doon sa tindahan 3 beses, pumunta kang Baguio, pumunta ka ulit sa Baguio, nakakakwentuhan mo, pwedeng nakilala mo na. Pero, after mga 1 taon, makakalimutan mo na siya Sino nga ba ulit yun? Oo nga pala, no? Di ba? Nakilala mo lang. Iba yung kakilala talaga. Di ba? Kaya pag pipilitan mo yung nakilala mo, kilala mo, kalokohan. Di ba? Kusina ni VP Sara, itong mga birthday greeting. At handa po siyang ipakita kung gaano po kadami ang birthday greetings na yan na sabay-sabay binidyo ni VP Sara para dun sa mga supporters na nag-request ng greetings na hindi naman niya kilala talaga. Pati na the fact na yung mga greetings na gano'n, para lang yun dun sa mga hindi niya kilala. Kasi yung mga kaibigan niya or katrabaho niya, siyempre tatawagan niya na lang yun or pupuntahan niya. Tapos, itong mga virtual meetings naman, siyempre virtual meetings kasi ang totoo lang sa sinabi ni Madriaga kahapon is binuo niya itong Easy Pilipinas na campaign or volunteer support group na sumuporta sa kandidatura ni VP Sara noong 2022. Ngayon, pero yung support groups po na yan, napakadami po niyan. So, yan kilala lahat ni VP Sara. At saka, while true na siya po ang bumuo ng Easy Pilipinas, hindi po totoo na inutusan siyang buuin yan or na pinondohan siya either ni VP Sara or ni Pangulong Duterte. Ano pong pruweba natin? Ang pruweba po natin ay isang text message mula kay Attorney Ryan Kilala na nakilala ni VP Sara sa San Sebastian Law. 4th year law student noon si VP Sara. Ito naman si Attorney Kilala ay Associate Dean ng San Sebastian Law.
si Attorney Ryan ang nag-request kay VP Sara kung pwede niyang paunlakan yung EC Pilipinas na makipag-virtual meeting sa kanila. So anong pinapatunayan nun? Diba, kung kilala mo talaga si VP Sara, nagtatrabaho ka sa kanya for 3 years na at the time, bakit kailangan mo pa dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara? So, ang importante din malaman ng tao is, number one, nasa perjury complaint na po yan, na final namin nung Marso pa sa Office of the City Prosecutor of Taguig. But more importantly, Manong Ted, yung perjury complaint na yan, all 340 pages of it, kasama lahat ng supporting testimonies and documentary evidence. Nasa House Justice Committee din yan kasi binigay yan sa kanila kasama nung answer ad cautelam ni VP Sara. So, alam po nila lahat ng ebidensya laban kay Madriaga, nagpupulag-pulagan po sila. Yes po. Attorney, kahapon din po sa naging affidavit nitong si Madriaga, ito yung pumukaw sa atensyon ko. Meron siya sinasabi na ginamit siya noong termino ng dating Pangulo para maging dummy sa paglilipat po nitong malalaking halaga ng pera. And then pumayag din po siya, pumirma siya nitong waiver for the bank secrecy rights. Kayo po ba sa kampo dyan ni VP Sara, very confident kayo na kahit ipakita itong mga bank transactions nitong si Madriaga, wala siyang mapapatunayan na koneksyon sa mga Duterte? Oo, DJ Chacha, kasi ano bang sinabi niya? Ginamit daw siyang dummy, tapos yung mga bank accounts pinangalan daw sa kanya. So kapag sign ka ng waiver, anong mapapatunayan mo? Ang mapapatunayan lang... Sabi, ginamit, yung, ba, sige, palagay natin, ginamit si Madriaga, ginawang dummy. Ginamit ang pangalan, milyon-milyon, 82 million, 80 million. Sa tingin mo, palagay natin nangungurakot sila, Sara, no? Pagkakatiwalaan ka, Madriaga, alam nila may kaso ka matagal na, 1992 pa yata o kidnapping, pagkakatiwalaan ka. Kayo, sa natural, nanonood, kahit palagay natin may kaso to si ano, pagkakatiwalaan nyo to, nagagamitin yung dami. Kung itakas, hindi marami pwede mangyari. Pera yan Pagkakatiwalaan to, ito mahirap sa lalaking to, napakasinungaling. Di ho ba? Akala niya, nakasama niya na si Sara, kilala na siya. Maaaring nakilala ka. Iba yung nakilala sa kilala. Tandaan niyo yan, iba yun. Yung nakilala lang, pwede makalimutan ka. Nagkakilala kami, nakalimutan ko na yun. Pero yung magkakilala kayo, hindi mo makakalimutan yun. Di ba? Ang hirap sa'yo, dumikit ka na ng sandali kay Sara, tumulong ka lang sa kampanya, akala mo ikaw na ang lahat-lahat sa buhay ng mga Duterte. Di ba? Hindi daw natatakot. Kahit ipakita bang, wow, bilib na bilib kami kay Madriaga. Hero! Hindi natatakot. Pinalungkat yung bank secrecy niya. Naku, Madriaga, makakulong ka. Hindi ka na makakalaya. Ang kaso niya, no bail. Ano ka ba? Kaya matapang yan. Diba? Kung no bail ako Ako, nakulong ako, 40 anyo. Laya ako, 80 anyos na habang buhay na pagkakakulong. Kahit sa pagpatay ko sa Rizal, aakuin ko na Di ba? Wala na habang buhay ka na pagkakakulong Nasa pangalan nga ni Madriaga yung accounts at kung ano yung laman ng mga accounts at labas-pasok. Pero whether makokonekta mo yun kay Pangulong Duterte or kay VP Sara, paano mo papatunayan yun? Hindi naman makikita yun sa bank transaction document. Sa statement of account mo, for example, DJ Chacha, statement of accounts natin, yung labas-pasok ng pera, meron, pero kung kanino galing, hindi naman pinapakita. So, kahit pa ipakita ito sa publiko, kayo po ay confident na walang lalabas doon, na kahit may mga sinasabi niyang milyong pisong halaga na nandun sa bank account niya, hindi ito nanggaling sa kahit anong bank account ni VP Sara o ng dating Pangulo. Tama po. Gimmick lang po yan, yung bank waiver na yan, kasi wala talagang mapapatunayan. In fact, kung may mga kaperahan dyan na milyon-milyon, tandaan po natin, nakakulong yan si Ramil Madriaga for kidnap for ransom. Yun po ang negosyo ng mamang yan. So, kung may kaperahan doon, baka yung proceeds po ng kidnap for ransom. So, ano ang reaksyon po ng kampo ni VP Sara doon naman sa sinasabi na plano na pag umano nga ay pabagsakin si Marcos Jr.
Pati nga kay Trillanes, kaya si Trillanes po, si former senator, ay imbitado sa next hearing. Yun nga po considering the source, hindi po kami naniniwala at tingin ko mapapatunayan din kung nagsisinungaling siya tungkol sa mga bagay na yan. Kasi so far, kasi siyempre nag-monitor tayo buong araw. Right after, may mga tumatawag na mga gustong tumulong. Pero so far, sa mga nakausap ko na malapit na tao kay Pangulong Duterte, wala silang kilalang Ramil Madriaga. Kasi nga po. Sa tamang panahon, ilalabas po namin yung mga pruweba na imposible yung mga nasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Pangulong Duterte, pati na rin kay VP Sara. At yun kasi yung problema kay Ramil Madriaga, problema ng kampo nila at regalo naman sa amin is wala silang katibayan dun sa mga mabibigat na paratang. Ang napakita nila na mga ebidensya nga is itong mga birthday greeting na hindi naman nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ka. Ikaw, sa tingin nyo, may birthday greeting ka, sikat kang tao, politiko ka, o kaya vlogger ka, sikat ka, may nagpa-birthday greeting sa'yo, naalala mo pa yung tao na yon? Ultimong kamag-anak mo nga halimbawa, kamag-anak mo, nagkita kayo ng 2012, ha? Pinsan buo mo na, ha? Ngayon na kayo nagkita, 2022, 10 taon nakalipas, sa tingin mo maalala mo pa yon? Yung first time mo nakita ang pinsan, nagkasama lang kayo, pero hindi mo nakita ulit. Makakalimutan mo niya, pati itsura niya Di ba? Pinsan mo yun 10 taon yun syempre. Pero pag yung makakakilala lang, mga 3 years lang, kalimot mo na Sino ba to sa dami ng busy mong tao, sa tumulo lang sa kampanya, kala mo kung sino na. ng sensitibong trabaho. Diba? Intelligence work daw, and security, transporting cash. Diba? Bakit naman siya pagkakatiwalaan? Ang daming VP, SPG, OVP, DepEd officers and personnel na maaring pagkatiwalaan sa mga ganong klaseng sensitibong trabaho. Isipin mo si Saldi ko tiwala sa mga Marines. Sa mga retired o Marines, pinagkatiwala kasi bag yun, pera yun. Alam nila ang Marine hindi tataksil sa bayan. Yan ang ano niya sa sarili niya, yan yung paninindigan ng mga Marine. 'Di ba? Kaya nga nakakapagtaka, di pininiwalaan ng mga 18 Marine 'di ba? Ganon din tong mga to, ba't kukuha ng isang Madriaga na kidnapper? Ba't kukuha ng ganyan si Sara? Sipin niyo nga, maaring tumulong yan sa kampanya. Oo, maaring nagkakilala sila pero nakalimutan na siguro yan. Tayong certification mula sa mga opisinang yon na wala pong Ramil Madriaga na konektado o empleyado. Opo. Kahapon po kasi, attorney, kami nga po nanonood rin. Nung una, kasi nga gusto ho namin na mayroong pumiyembro ng komite na magtanong ng malaliman, kumbaga to test the credibility of the witness. No? Unfortunately, mukhang may panuntunan sila doon na clarificatory questions lang. Alam niyo yun? Ano ang inyong reaction doon sa ganun pong uri ng sistema na parang hindi mo man lang matest yung kanyang kredibilidad? Opo. Ang pinapatunayan nun, Manong Ted, is sinisiraan lang nila si BP doon sa, di ba pinapakita nila yung upuan niya, yung upuan niyang walang nakaupo, di ba may reserve silang upuan para kay BP Sara doon sa hearing, tapos mayat-maya pinapakita nila na hindi dumalo si VP Sara kahit binigyan natin siya ng pagkakataon. So, pinapatunayan lang ng proseso na ginamit nila kahapon na walang punto. Kasi kung pumunta doon si VP Sara to test the credibility of Ramil Madriaga, di pala pwede. Hindi naman pala pwedeng mag-probing questions. At sa akin, katawa-tawa din na meron pa silang moro-moro doon na may isang congresswoman na nagsabi na nag-plea siya sa members ng committee na let's confine ourselves to the impeachment complaints. Wag na tayong magtanong ng probing questions kasi hindi natin trabaho yan. Pero, bawal mag-probing questions, pero isang supplemental affidavit na mas mahaba pa sa original affidavit na hindi naman kasama sa impeachment complaint, pwede. Tapos, hindi mo pwedeng i-test yung credibility ng mama dun sa supplemental affidavit. Grabe, labag yun. Isipin mo, pupunta si Sara doon. Palagi natin pupunta si Sara, no? Anong gagawin ni Sara doon? Papahiya nyo?
Eh, yung mga congressman niya nagtatanong, that's proving question. Ipinuproving question nyo, bawal magtanong na mas malalim. So, ano gagawin ni Sara doon? Sige nga, ipuproving question nyo rin. Ano gagawin ni Sara? Sige nga, magbigay ka ng dahilan, ano gagawin ni Sara doon? Eh, yung mga malalim na tanong hindi niya malalim, simple lang Ang sabi ni Jokno anong sabi? Yung bang cellphone nasa iyo pa rin? Kung may screenshot, pwede mo andyan yung cellphone sa'yo. That is a proving question. Ginanon ka agad Di ba? Ibig sabihin, bawal. Hindi pa malalim yun Bawal na kagad. Di ba? Naglolokohan lang sila dun. Attorney Salvador, singit lang po ako, Manong Ted. Ang sinasabi nila dyan, even before pa, gusto ko marinig tugon nyo dito clarificatory hearing ito, ang cross-examination kay Madriaga ay sa Senado pa daw po mangyayari kung aakyat sa Senado ang impeachment. Anong tugon nyo po doon? Hindi, yun nga. Tama naman po yun. Pero ang masama is ginagamit nila yung paggamit ni VP Sara ng karapatan niya na hindi tumalo sa House Justice Committee bilang sandata. Diba, ginagamit nilang weapon ito na kita mo, duwag to, hindi sila nagpapakita sa hearing kahit binigyan sila ng pagkakataon. Pero sabi ko nga, sila yung duwag, sila yung takot kasi ayaw nilang lumaban ng patas. Kasi kung patas ang labanan, hindi nila matatalo si VP Sara sa impeachment man o sa election. Tama. Okay, so sir, bakit ba ayaw humarap ni VP Sara dyan sa hearing na yan? Kahit na po tanggalin mo si Madriaga sa equation, bakit ayaw niya humarap? Ano pa pong punto kasi? 'Di ba? Pre-judge na po ito halatang halata naman po. So ano pang mangyayari doon? Hindi ba? Parang aapihin lang siya doon. 'Di ba? Hindi naman niya mailalabas yung mga gusto niyang sabihin katulad kahapon, 'di ba? Hindi naman niya ma-cross-examine pala itong si Ramil Madriaga. So ano pong punto kaya namang gawin 'yun sa Senate sa isang proper trial kung saan umaasa ang kampo ni VP Sara na mas patas ang labanan. Okay, so anticipated ni VP Sara na yung bloodbath na binabanggit niya mangyayari in the Senate, meaning papanik ito in the Senate na impeachment complaint. Posible. Actually, meron akong kwento. Hindi to, kasi yung pangalawang impeachment po, just to clarify, hindi po ako kasama sa impeachment defense team. Ang mandato ko po kay VP Sara, abogado po niya ako para dun sa perjury complaint namin kay Ramil Madriaga. Pero ito po ako dyan tungkol sa bloodbath comment. And it's in relation to what you asked. Nung first impeachment complaint pa lamang, di ba ho, na-transmit na po sa Senado. Tapos, kakatapos lang po ng eleksyon at magsisimula na po dapat yung impeachment trial. So, hindi pa po ako nagtatrabaho ng para kay VP Sara. Pero nag-text po ako sa kanya na, baka dahil bago na yung composition ng Senate, baka dahil mas marami ng kakampi, baka ma-dismiss ito on technical grounds. Kasi meron namang mga basihan and pinatunayan ito ng Supreme Court. Tapos sinabi niya na, no, but I want a bloodbath. Diba? So when she says bloodbath, mukhang she's really referring to a Senate trial. Okay, sige po. So, ano ang balak niyo ho ngayon? Meron ng pending na perjury case kayo sa RTC. Ano ngayon ang balak ninyo? Ako sa tingin ko, yung kwento ni Madriaga, buong testify niya, hindi ko pwede sabihin hindi totoo lahat yun. Masasabi ko lang that doon is 100% is 35% totoo yun. Yung kay Madriaga. Totoong nakasama niya si Sara, totoong kumilos siya, totoo yung kung ano pinagagawa niya doon. Pero yung iba, dinagdagan na lang, tingin ko, para pasamahin si Sara. Oo. Saka paano siya pagkakatiwala ni Sara? May criminal case siya. Alam mo, hindi tanga ang coordination team ni Sara para may mga tao na makakasingit sa kanya. Ultimo yung tanda mo, Vice President ka, tatakbo ka. Duterte ka.
anak ka ng dating presidente, anak ka ng presidente. Ultimo yung janitress mo, yung hardinero mo, salang-sala mo yan. Kung sino ba yan? 'Di ba? Kasi may mga nangyayari inside job eh. Sino ba yan? Ultimo yung barbero mo, dapat alam mo kung sino yon. 'Di ba? Hanggat talaga lahat suring-suri yan. 'Di ba? Iyan bagman, ko po, isipin nyo nga kung, ayan kung totoo man yan, bakit magtitiwa? Ang daming butas eh. 'Di ba? Totoo na kasama niya si Sara. Totoo nakadaong ang palad niya si Sara, nakakwentuhan niya pa, nakakasama niya sa isang hotel, nakatulog sa isang kwarto na maraming tao, sa isang sala, maaaring gano'n, nagpa-picture si Digong, si Madriaga, pero maaaring hindi na maalala ni Sara sa tagal, sa dami na kasama niya, sa daming pakikisamang ginawa niya. Di ba? Ako nakita na kami ni Senator Dante Marcoleta ilang beses na rin eh. Sa tingin mo, maalala ako ni Senator Marcoleta? Siguro pa nagkita kami, pinaalala ko, ako yung ganito. Hindi pa rin, baka sabi ni Senator Marcoleta, sino nga ba yun? Ay, oo. Pero malamang, ngayon, konting taon pa naman, di nakakalipas, kilala pa ako ni Senator Marcoleta. Pero what if kung lumipas na ng mga 2 taon, tapos hindi na ako nagpapakita ulit sa kanya, makakalimutan ako. Diba? Ganun lang yun eh. Considering nga po na kahapon on live proceedings, napanood natin tong inyong tingin ninyo perjured po na witness. Yes, so clarify ko lang po, Manong Ted, yung perjury complaint na final namin ay nasa Office of the City Prosecutor of Taguig pa. Hindi pa ito Wala pa sa RTC. I'm sorry. Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Pero tama po kayo na yung testimonya ni Madriaga kahapon is under oath. Dahil nga po puro kasinungalingan yung sinabi niya, perjurious din po yun. So, hindi ko pa po nakakausap si VP Sara tungkol sa whether magpa-file kami ng panibagong perjury complaint, pero posible pong mangyari yan. Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Nakuha nyo naman yung pinakapunto ng topic na to, no? At sa Nomo Bar, kitang-kita nyo naman talaga sinungaling. May-ari na mismo nagsabi, no? Okay, maraming salamat. Hanggang dito lang po. Paalam po sa inyong lahat.